Anti-lock braking system o ABS. Malamang narinig mo na ito at kung nagmamaneho ka ng kotse o modernong motosiklo, posible nagamit mo na rin. Pero paano ba ito gumagana? Paano? Anti-lock brakes. Gumagana? Tinutukoy ng ABS gamit ang wheel speed sensors kung may gulong na naglo-lock habang nagpapreno. Kapag may gulong na naglo-lock, nililimitahan o binabawasan ng serye ng hydraulic valves ang pagpreno sa gulong na iyon. Pinipigilan nito ang pagdudulas at tumutulong mapanatili ang kontrol sa manibela. Mukhang simple lang naman. Sinimulan kong mag 3D print at CNC cut ng mga bahagi ng mekanismong nagpapakawalan ng tensyon sa cable-operated preno. Pinili ko ang cable-operated brakes dahil ayaw kong galawin ang hydraulic brakes ng bago kong DIY electric bike. Dagdag pa, ang bisikletang gusto kong subukan ito ay may mas makitid na gulong para sa kalsada sa pag-asang magkakaroon ito ng minimal na kapit sa mga hindi magandang daan. Hindi nagtagal, naranasan ko agad ang unang problema. Ito ang mekanismo ng ABS na magpapakawala ng tensyon sa kable ng preno. Pero may isang malaking depekto sa disenyo na ito dahil hindi sapat ang lakas ng stepper motor. Dati kung ginamit ang stepper motor na may 1.2 Nm na torque at itong bago ay may 2.8 Nm. Pero hindi pa rin sapat para hawakan ang tensyon ng preno kapag hinila ko ang likurang preno. Lumalataw ito ng mga step. Kaya kailangan kong i-disenyo muli ang mekanismong ito. Muling dinisenyo ko ang mekanismo para bigyan ng stepper motor ng mas malaking mechanical na bentahe gamit ang iba't ibang haba ng lever. Kailangan pamimikot ng mas malayo ang motor, pero mas malakas ang puwersa na ipapasa para labanan ang tensyon sa kable mula sa kamay ko, kaya mas mahaba rin ang response time. Pero iyon na ang pinakamaliit sa mga inaalala ko dahil hindi ko naisip kung gaano kasama ang rim brakes matapos ko magmaneho sa basang damuhan. Gusto kong subukan ang sistema sa likurang gulong, pero ang tanging paraan para mag-lock ang likurang gulong ay ilipat ko muna ang bigat ko pataas at pasulong para maiangat ito sa lupa, na hindi ideal. Matapos kong ayusin ang mekanismo ng 4 na beses, nagdesisyon akong tumigil at lumipat sa bisikletang may hydraulic disc brakes. Kung subscriber kita, sigurong kilala mo itong electric bike na ako mismo ang gumawa. Tinanggal ko muna ang drivetrain bago ang video dahil naapektuhan ng high voltage na battery ang ABS electronics. Gumawa ako ng 3D printed na disc na may 120 butas para eksaktong masukat ang bilis ng gulong. May sensor na nakakabit sa fork na may infrared beam na tumatagos sa butas ng disc. Kapag umiikot ang gulong at nahaharangan o nakakalusot ang beam, naglalabas ang sensor ng mataas o mababang signal, kaya maaring kalkulahin ang bilis ng gulong hanggang 50 beses bawat segundo. Natutuwa ako na nakita ko rin ginagamit ang parehong paraan ng pagsukat ng bilis sa motorsiklo na may anti-lock braking system. Sa bandang itaas ng frame, may itim na kahon may electronics na kumokontrol sa ABS system. Sa loob ng itim na kahon ay may Tinci 3.6 board na siyang mapapatakbo ng Arduino code. At meron din itong SD card slot para makapag-data logging ako ng mga tests upang sana ay ma-optimize ang sistema. Kapag nakita ng Arduino code na kailangan bitawan ng preno, naipapadala ito ng puso sa stepper motor driver sa malaking heatsink na ito. Pagkatapos, naipapadala ito ng kuryente sa motor na nakakabit sa manibela para umikot ito. Simple lang ang mekanismo ng preno. Isang mahabang pinggan na nakakabit sa brake lever at sa maikling lubid. Papayagan ng lubid ang normal na gamit ng preno. Pero kung kailangan, hihilahin ng motor ang brake lever kahit pinipigilan ko para pakawalan ng preno. Bago ko subukan ang sistemang ito, talakayin muna natin kung paano gumagana ang activation ng anti-lock braking system. Kaya meron kang sasakyan na tumatakbo sa isang tuloy-tuloy na bilis at ang panikot ng gulong ay naayon. Kaya ang pinakalabas na bahagi ng gulong ay gumagalaw pa atras sa parehong bilis ng kalsada kumpara sa kotse. Kapag mababa ang friction ng gulong at kalsada habang nagpreno, madudulas ang mga gulong. Pero paano nga ba natutukoy ng ABS electronics ito? At paano nito nalalaman na dumudulas na talaga ang gulong? Medyo mahirap sagutin ang tanong na ito, kaya subukan muna nating lapitan sa lohikal na paraan. Napapansin nating dumudulas ang gulong kapag huminto na itong umiikot o bumagal hanggang 0 ang bilis.
Dahil may speed sensor ako sa harap ng bisikleta ko, pwede kong iprograma ang electronics para otomatikong bitawan ng preno kapag zero ang bilis. Yan, ipoprograma ko ito para otomatikong pakawalan ng preno kapag ang bilis ay mas mababa sa 0.5 metro bawat segundo. County lang itong lampas 1 milya bawat oras. Minsan, nababasa ng senso ang 0.000 1 metro bawat segundo, kaya hindi nito pinapakawalan ang preno. Pakakawalan ang preno kapag ang bilis ay mas mababa sa 0.5 metro bawat segundo. Subukan natin. Sige, naging matagumpay ang mga pagsubok. Pinatunayan nitong kayang pakawalan ng mekanismo ang puwersa ng preno mula sa kamay ko at paikutin muli ang gulong. Ang problema lang ay mabagal ito. Ang oras mula nung tuluyan nag-lock ang gulong hanggang sa nagsimulang hilahin ng stepper motor pabalik ang brake lever ay mga 0.22 seconds. At ang kabuuang oras na nakalock ang gulong ay 0.45 seconds. Kaya dumudulas ang gulong ng halos 0.5 segundo. Pagdating sa mechanical response time, na siyang oras na kailangan para umikot ang motor at hilahin ang lever palayo sa kamay ko, magiging mahirap na mapabuti pa yon nang hindi pa dinadagdagan ang budget ko. Nakabili na ako ng 2 stepper motor para sa proyekto, at kung bibili pa ako ng stepper motor na may mas mataas na torque, masyadong mahal na para sa budget ko. Kaya magpupokus na lang ako sa electronic response time. Mga 0.25 segundo bago mag-react at mag-release ng preno ang stepper motor. Kung mapababa natin ang electronic delay time, makakakuha tayo ng magandang anti-locking brake system. Paano natin malalaman kung madudulas ang gulong bago ito mangyari? Sige, tinin natin ang data logging. Sa graph, makikita ang bilis ng gulong sa paglipas ng panahon at ang malaking pagbaba nito kapag mag-lock ang gulong. Kapag bumaba sa 0.5 metro bawat segundo ang bilis, kumakalas ang preno. Pagkatapos, bumibilis ito para tumugma sa bilis ng bisikleta at pinipreno ulit kapag lumampas sa 0.5 metro bawat segundo. Para mapabilis ang response time, dapat itrigger ang pagbitaw ng preno sa puntong ito ng graph. Tingnan natin kung ang pagplot ng deceleration ng gulong ay mabibigay sa atin ng mas magandang indikasyon. Ipinapakita ng acceleration graph ang 3 lambak at tuktok na nagpapakita kung kailan bumabagal ang gulong hanggang sa magsimulang dumulas o bumibilis ito para tumugma sa bilis ng bisikleta. Paano kung maglagay tayo ng deceleration limit para mag-release ng preno? Halimbawa, kung lumampas sa minus 10 metro bawat segundo kwadrado ang deceleration ng gulong, mag-release ang preno. Ngayon, umabot lang ng 0.11 segundo bago gumalaw ang stepper, kaya nabawasan natin ng kalahati ang response time ng electronics. Pero may mali na problema. Isang beses lang ito tuloy ni-release ang preno. Sige, 2 beses itong nag-release pero hindi pa rin sa huling pagdulas. Baka sa ikatlong subok, suwetahin na? Tama, inanalisa ko na ang datos at slow motion footage, at napansin ko ang deceleration ay isang peak value lang, o sa totoo, trough value, dahil negatibo ito. Ibig sabihin, pansamantalang nire-release lang ang preno. Hindi ito tuluyang binubuksan hanggang bumilis ulit ang gulong. Kaya kapag makita nitong masyadong bumaba ang deceleration, agad itong nare-release at ibinabalik ang preno. Kaya kulang ang oras ng gulong na bumalik sa tamang bilis bago muling ipreno. Maaring ayusin ito sa pagdagdag ng kaunting delay sa tagal ng disengage ng treno. Halimbawa, pwedeng i-disengage ang preno ng 1/4 na segundo para ma-release ito. Saka hihintayin munang bumalik sa tamang bilis ang gulong bago ipreno uli. Ang problema ay sa ilang kondisyon, maaring ma-deactivate ang preno ng 1/4 na segundo nang walang dahilan at humaba ang distansya ng pagpreno ng bisikleta. Siguro iniisip mo rin kung ganun nga ba talaga kasimple ang anti-lock braking systems. At dati, ganyan din ang akala ko bago ako nag-research para sa video na ito.
Ngayon, sa buong research ko, nakakita ako ng iba't ibang solusyon kung paano mo malalaman kung kailan madudulas ang gulong bago pa ito mangyari. Pero karamihan sa mga ito ay nauuwi sa isang variable na tinatawag na slip ratio. Ang slip ratio ay ang paghahambing ng bilis ng gulong sa bilis ng kotse. Kung may buong kapit ang gulong sa kalsada at hindi dumudulas, 0 ang slip ratio. Kapag 0 ang bilis ng gulong, ibig sabihin makalok at dumudulas ito. Slip ratio ay 1. Ang ideal na slip ratio ay depende sa maraming salik. At kung isa-search mo ito sa Google, malamang makakakita ka ng katulad na graph. Ipinapakita ng graph na mali lang ang range ng slip ratio, kung saan pwedeng bahagi mas mabagal ang ikot ng gulong kaysa sa forward speed ng sasakyan. Pero kung sobrang mabagal na ang ikot ng gulong kumpara sa takbo ng sasakyan, ibig sabihin humihinto ng gulong at magsisimula ng dumulas. Kaya parang simple lang, di ba? Kung mas mabagal ang ikot ng gulong kaysa sa usad ng bisikleta, bawasan ko lang ang preno at makokontrol ko pa rin. Sa kasamaang palad, mahirap sikutin ang forward speed ng bisikleta kapag dumudulas ang gulong. Sa kotse, 4 ang gulong, kaya kung dumulas ang isa, may 3 pa para masukat ang forward speed. Pwede mong ikumpara ang 3 gulong sa isa na dumudulas at bitawan ang preno ng gulong ngayon. Sa bisikleta, mahalagang hindi dumulas ang harapang gulong, kaya likurang gulong lang ang magiging reference. Kung umangat o nag-lock ang likurang gulong, mawawalan ka ng reference para masukat ang bilis ng bisikleta. Kaya ito ang plano ko. Kasama ng electronics sa kahon, naglagay rin ako ng accelerometer. Gagamitin ito para sakatin ang pagbagal ng bisikleta. Ngayon, ang mangyayari ay kapag pinindot ko ang preno sa harap, magkakaroon ng pagbagal na magpapagana sa ABS activation mode. Isisave nito ang unang bilis ng gulong bago dumulas at magsisimula rin ng timer. Ngayon, dahil makukuha natin ang bilis sa pagmultiply ng acceleration sa oras, maaari nating bawasan ang acceleration na pinarami sa oras mula sa unang bilis. Sa madaling salita, maaari nating tantiyahin ang bilis ng bisikleta mula sa unang pan-activate ng ABS. Teorya lang ito, pero dahil may accelerometer na agad sa bisikleta, na-apply ko ng teoryang ito sa mga naunang data logs ng iba pang pagsubok. Mukhang maganda ang resulta, kaya isiset ko ito para otomatikong pakawalan ang preno kapag mas mababa ang bilis ng gulong kaysa sa tinatayang bilis ng bisikleta, dahil senyales yun ng pag-skid. Kaya ang gagawin ko ay isusulat ko ang code na ipoprograma sa bisikleta at pagkatapos ay maaari na natin itong subukan. Mukhang maganda ito para sa akin. Subukan pa natin para masigurado ang pagiging maasahan nito. Hindi ko na kaya pang gawin ito. 3 sunod-sunod na matagumpay na pagsubok, lahat kontrolado. Tingnan natin ang datos at slow motion footage. Sa 3 pagsubok gamit ang slip ratio triggered brake release, ang average na oras mula sa paghinto ng gulong hanggang sa paggalaw ng motor ay 0.083 segundo. At ang kabuuang oras mula sa pag-lock ng gulong hanggang sa pag-release ay 0.311 segundo. Ibig sabihin, ang sistema ng slip ratio control na tinatansya gamit ang accelerometer ay mga 30% mas mabilis kaysa sa sistemang nakatrigger sa zero speed. Na kung saan, kung isasaalang-alang na 0.24 segundo ng oras na iyon ay ginagamit para umikot ang motor, ang actual na response time ng electronics mismo ay 3 beses na mas mabilis. Alam ko, hindi pa rin sapat ito para maiwasan ang pag-lock ng gulong. Pero based sa datos, dapat ma-detect ng sistema ang nangyayari at ma-release ang preno sa loob ng 0.08 segundo bago tumigil ang gulong. O, posible ito kung mas malaki ang budget at mas magagaling ang electronic engineer. Pero sa test na ito, kayang kontrolin ang pag-slide ng 1 katlo ng segundo habang tuwid ang posisyon.
Ngayon, baka tanong mo, paano kung magkaiba ang mga surface? Mukhang matagal pa ang balik ng niebe, kaya nagpasya akong subukan ang iba't ibang surface na pwedeng maranasan sa araw-araw na pagmamaneho. Napaisip ako, kailangan mo ba talaga ng anti-lock braking system sa bisikleta? Hindi ko na maalala kailan ako huling nadiskrasya sa bisikleta dahil sa pagpreno. Siyempre, hindi kasama dito ang mga pagsubok sa video na ito. Mahalaga itong pag-isipan dahil hindi garantiya ng anti-lock braking system sa bisikleta ang kapit ng harapang gulong. Halimbawa, kung mabilis kang liliko at masyado kang tatagilid sa hindi perpektong daan, pwedeng madulas pa rin ang harapang gulong at hindi ka rin maliligtas ng ABS. Sa tingin ko, ibang usapan ang ABS sa motorsiklo dahil mas mabilis ang takbo ng motorsiklo at mas malamang na kailangan nilang magpreno ng biglaan. Mas maliit ang gastos ng anti-lock braking system sa motorsiklo kumpara sa kabuuang presyo nito, kaysa kung ikakabit ito sa bisikleta. Pag-isipan mo rin kung sasabihin mo yon. Maganda ang anti-lock braking system para sa mga baguhang siklista. Dahil malamang na hindi ganun karami ang mga baguhang siklista na handang gumastos ng malaking halaga para magkaroon ng anti-lock braking system. Noong 2018, naglabas ang Bosch ng anti-lock braking system sa ilang electric bike at may kasamang anti-over-the-handlebar system na otomatikong nagbibitaw ng preno kapag umaangat ang likurang gulong para maiwasan tumilapon sa harap ng bisikleta. Kapansin-pansin na pwede ko rin itong ilagay sa bisikleta ko dahil may gyro ang accelerometer unit. Nagbasa ako ng review sa Bosch e-bike system sa ebikentb.com at sinabi nilang perfecto ang ABS e-bike ng Bosch para sa mga paupahang e-bike, lalo na sa mga turista. Sa tingin ko, tama ang punto dahil hindi ako naniniwala na maraming walang karanasan sa pagbibisikleta ang gagastos ng malaki para sa bisikleta na may ABS unit. Para sa mga turistang walang karanasan sa pagbibisikleta, tingin ko perfecto ito. Dito na siguro ang nagtatapos ang video. 4 na linggo ng ginugo sa pananaliksik at disenyo sa paggawa at pagsubok sa proyektong ito. Kadalasan ay nagtitroubleshoot kami ng mga problema sa motor na kulang sa torque at mga error sa electronic code. Medyo nabaliw ako minsan pero nag-enjoy talaga ako. Kung nagustuhan mong video, pakibigyan ng thumbs up. Kung bago ka sa channel ko at gusto mo makakita ng mga katulad na video, syempre iba-ibang topic pero alam mo na, iba pang mga video tungkol sa engineering, pakiclick na lang ang subscribe sa ibaba. Kailangan ko magpasalamat ng malaki sa lahat ng mga taga-suporta ko sa pagsuporta sa akin sa loob ng 4 na linggong paggawa ng lahat ng ito. Nag-upload ako ng iba't ibang video update tungkol sa proyekto habang ginagawa ko ito. Malaking tulong ang mga tanong ninyo sa Patreon para magabayan ako sa tamang direksyon tungkol sa gustong malaman ng mga tao, lalo na sa mga paksa. At nagbigay rin kayo ng magagandang suggestion para mapunta ako sa tamang direksyon dahil naligaw din ako minsan sa dami ng impormasyon. Kaya maraming salamat sa panonood at makikita tayo sa susunod na video. Paalam!